Lagot na. Shock lahat. Just in. Breaking news. Mga DDS nagwala na. Senchis Escudero ang punteriya. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon. Syempre, walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Ayan, syempre, supportahan natin yan. Si Sir Badong Arateles, bumisita kayo sa channel niya mga katunay. No? Supportahan natin, so ipagpatuloy natin. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Arateles po. Yun, pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Chis Escudero, binanatan po ang mga Duterte. Dahil po dito sa sinasabi ni Chis Escudero na bakit daw po laging tila hinihingi o kinukumbinsi ng mga Duterte na makialam itong AFP at hinihingi po itong hinihingi po itong lagi parang humihingi lagi ng tulong o idinadamay ang Armed Forces of the Philippines. Ayan nagbago ang timpla ni Cheese. Nako baka bukas makalawa magulat na lang tayo yung impeachment kay VP Sara isisimula na. Aba, medyo nag-iba na naman ang ihip ng hangin, Cheese. Yan ang hirap, no? Kaya sinasabi ng mga katulong, kung basta magtitiwala dyan. Ako. Kaya minsan ako nakikinig ako sa mga tao. Sila mas nakakaalam Diba? Ikaw Chis yan ka na naman Isimula ka na naman. Sa kanilang panawagan, no? Pag-uusapan din po natin, ito po si Auntie Claire. Ayun po, hindi natin natalakay kanina, kaya ngayon natin tatalakayin yung pong sagot niya dito po sa tanong ni Bato na Miss Claire, santo ka ba? So sinagot po yan ni Auntie Claire at siyempre may banat pa rin kay Bato. Ayan, tsaka pag-uusapan na rin po natin, no, yung isa pong network. Alam nyo, gusto ko pong tignan uli yung balita ng network. Wala na yung GMA7, no? Binalita nila, nakita ko lang po sa X. Kanina lang, nakita ko na, o kanina ba o kahapon, nakita ko na ayon sa kanilang impormasyon, may mga informante. Yan yung gusto nating gusto nating sabihin. Grabe, no? Speaking of mga network na yan, no? Mga mainstream, no? Talagang nakita natin, no? Si Maris Umali, no? Talagang yung mga kababayan natin sa ibang bansa dyan sa Netherlands is talagang imbiyer na talaga kay Maris Umali. Hindi talaga, di ba nakikita natin sa video sa Facebook kung paano sila ka-imbiyer na talaga pag nakikita nila si Maris. Tapos nakita ko nga, napanood ko yung in-interview ni Maris si VP Sara. Na gano'n, paano kung hindi na, parang hindi makakauwi si PR? Nagalit yung mga tao ngayon. Parang nagsalit, sorry, hindi, parang hindi, parang gano'n, binabawi niya. Tapos nakita ko doon sa may fence. Diba, yung mga tao talaga sila sabihin, bias kayo, bias. Kasi hindi natin masisisi mga kababayan natin kung bakit sila nagsasalita ng gano'n Kung bakit sila nagagalit sa mainstream media. Pasensya na sa mainstream media, no? Hindi naman kayo sinasaklawan ng mga vloggers. Hindi kayo sinasaklawan ng mga vloggers, hindi kayo nila tinatalo o hindi sila nakikipagkompetensya sa inyo. Ang gusto lang kasi mangyari, no, hindi lang ng mga vloggers kundi ng mga taong bayan, is yung makapaghatid tayo, makapaghatid kayo ng balita na talagang balanse, yung talagang patas, yung transparent talaga. Siyempre, ibabalita nyo yung government, ibabalita nyo yung mga Duterte, kung ano yung magandang nagagawa ng government, ibalita nyo kung ano rin yung magandang nagagawa ng mga Duterte. Ibalita nyo rin. Diba? Kung ano ba talaga yung totoo. So, hindi rin ko kayo masisisi. Kayong nandiyadyaan sa mainstream. Siyempre, unang-una, mahirap. Diba? Mahirap baka mamaya, siyempre, matanggal kayo, ganito, mapag-initan kayo. Diba? Baka mamaya, ganun. Iniisip ng mga owners ng channel, diba? Ganun yun. No? Pero, kung gusto natin talagang bumalik yung tiwala ng mga tao sa inyo, is sana ganun. No, yun lang naman ang hinihintay nila, yung transparency na pagbabalita. Yung mga bagay na nangyayari talaga is talagang ilalabas mo. Gaya ng SMNI.
'Di ba? Yung SMNI, kita natin, dahil sa ginagawa nila na ganyan, nagiging transparent sila sa mga nangyayari, ipinapakita nila yung tunay, yung totoo, napag-initan sila. Siguro yun yung kinakatakot ng mga ibang mainstream na mangyari sa kanila, yung nangyayari sa SMNI. Pero alam nyo, mas magandang credits yun para sa mga tao eh. 'Di ba? Mas magandang credits sa SMNI yun kasi talagang ginagawa nila yung tungkulin nila sa kabila ng nangyayari sa kanila. Pinapatunayan pa rin nila na eto kami. Magbibigay pa rin kami ng tamang balita sa mga tao. No? Kaya maganda yung ganun. 'Di ba? Yun lang naman ang hinihintay ng mga tao sa ibang mainstream media na magbigay kayo ng patas, yung tunay na pagbabalita. Kasi kayo sa mainstream sinasabi nyo galit kayo sa fake news, lumalaban kayo kontra fake news, 'di ba? So, kung kumukontra kayo kontra fake news, 'di ba? Sana yung balita talaga na talagang yung mga tao maiisip sa inyo na transparent at patas talaga. 'Di ba? Total naman ganun yung gusto niyo mangyari. No, ibalita niyo yung naaayon at nangyayari talaga. 'Di ba? Na itong mga media, pwede po silang makapag-fake news. Na sasabihin lang nila may informante sila. Tapos hindi nila pwedeng pangalanan dahil parang may confidentiality yata yung mga... pero may nagsasabi din ng mga ganyan. No, may nagsasabi din ng mga komento na ganyan kahit bulat-latin naman nila 'Di ba? Merong mga talagang nagsasabi na, kahit naman mainstream media, meron din naman fake news na lumalabas. No? Hindi naman sa akin galing to, talaga may komento kahit bulat-latin yun ng bulat-latin 'Di ba? Merong mga nagsasalitang ganun. 'Di ba? Syempre, bilang parang ba 'yon, yung para yung paninda mo mabili, 'di ba? Parang mga ganun. Kailangan gumawa ka ng kahit hindi sariwa, sariwa to. Parang ganun, 'di ba? Hindi lang naman sa mga vloggers o sa mga internet nagkakaroon ng mga ganon. Siyempre, sinasabi ng mga tao, dyan din naman sa ganito, ganyan 'Di ba? Minsan, taliwas yung mga sinasabi nila doon sa nangyayari. Hindi nila pwedeng i-reveal kung sino yung kanilang informante. Pero kung social media po, no, yung nagsabi niyan, kahit sabihin pang may informante at hindi news. pangangalanan, katulad nung si Ka Eric, di ba? Oo. Si either contempt yan o sasabihin fake news. Alam niyo po, lagi si Noli De Castro kanina nakita ko rin na. Pero alam nyo kung sa vlogger lang ang pag-uusapan, kung sa social media lang ang pag-uusapan, isa ang social media at mga vlogger talaga ang malaki ang naitulong sa kandidatura ng mga Marcos. Totoo yan. 'Di ba? At isa ang mga vlogger at social media, 'di ba? Hindi lang dahil na naging teammate ni PBBM si BP Sara kaya naging maayos talaga ang mga Marcos, kundi isa ang social media at mga vloggers sa talagang nagbalik sa alaala ni Ferdinand Marcos Sr. Kaya nalaman ng mga tao ang tunay na nagawa ni Apo Lakay sa Pilipinas. Kasi hindi din naman yun binabalita ng mainstream media. 'Di ba? Hindi binabalita yung tungkol sa mga nagawa ng mga Marcos noon. Ni Ferdinand Marcos Sr., hindi yan binalita. So saan lang lumabas yan? Saan lang tayo nagkaroon ng knowledge? Simula nang lumabas ang social media. Simula nang ikinuwento at ibinilag ang mga tungkol sa mga Marcos nas dito sa social media ng mga vlogger. Doon nabuksan ang isip ng mga taong hindi nakakakilala kay Ferdinand Marcos Sr. na ganito pala yung nagawa niya. Ganito pala kalawak, kagaling yung ginawang panunungkulan ni Ferdinand Marcos Sr. Akala natin napakasalbahe, akala natin napakasama. 'Di ba? Namulat yung isip nila. Kaya yun din ang isa sa mga tulong, kaya nakabalik talaga ang mga Marcos uli sa panunungkulan at pinagkatiwalaan uli ng mga tao. Siguro wag naman natin masyadong hinuhusgahan ang social media at ang mga vloggers. Kasi malaki din naman ang naitutulong niyan. 'Di ba? Ayan po ang mapag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Alam nyo, itong si Chis Escudero, sabi ni Chis Escudero, si Chis. ito po, ang headline dito po sa Inquirer.net.
Hindi yan. Dito po sa Philippine Star. Ibang balita pala yun sa Inquirer. Sa Philippine Star tayo. Cheese hits Duterte clan's attempt to involve AFP in issues. Binanatan po ni Cheese Escudero yung buong Duterte clan, no? Si BP Sara kasi yung tinatanong sa kanya, binanatan niya na rin yung lahat na ng Duterte. Bakit daw itong mga Duterte pilit na idinadamay sa mga issues ang mga AFP? Madalas niya raw naririnig na inaaya yung AFP. Alam mo, Cheese Escudero, no? Kung ikaw matinukan tao, matinukan Senate leader, ang ipinagpapalagay mo kasi na business as usual yung nangyari kay Pangulong Duterte. No? Wala kang paninindigan bilang Senate President. Pangatlo ka sa pinakamataas na tungkulin. Alam mo ba yung Cheese? Pangatlo ka eh. So parang ang sinasabi ni Cheese dito is ang mga Duterte ay humihingi ng simpatsya sa mga AFP. Parang ganun yung pinaparating ni Cheese. Ay, nakuha Cheese. Ayan ang nga ba sinasabi natin, no? Wala kang say sa naganap. Thank you very much muna kay Miss Accountant XYZ na nagbigay sa atin ng pangkape. Alam mo, ito masasabi ko sa iyo, Cheese. Pangatlo ka sa pinakamataas, pero baliwala sa iyo yung ginawa kay Pangulong Duterte. Again, ulitin ko, ayon kay Medjaldea at saka kay BP Sara, kinidnap siya. Kinidnap yung dating Pangulo ng Pilipinas. Yung ICC na walang jurisdiction sa atin, nakakulong siya ron sa isang foreign entity na walang jurisdiction. Hindi kasi talagang ganun ang lalabas eh. No, may nakausap kasi ako na isang ano din. No, talagang ganun talaga lumalabas is parang kidnap daw. 'Di ba? Syempre, wala nga namang jurisdiction ang ICC sa atin eh. Parang tinukot nyo na lang basta si PRRD rito. 'Di ba? Sinasabi ko nga okay lang sana kung merong jurisdiction ng ICC. 'Di ba? Hindi sana pag-iisipan ng ganun. Kaso nga lang, lumalabas na ganun. Kahit hindi lang naman yung nakausap ko eh, kundi yung ibang mga tao nagsasabi na ganun, parang kidnap. Pangit pakinggan. Pangit pakinggan na ganun ang ginawa kay PRRD. Pero yun ang tumatatak sa mga tao eh. So sana yun yung yun yung burahin nila eh. Kung nagkaroon sila ng pagkakamaling ganun, dapat ayusin nila yun eh. To business as usual, Cheese. No? Hindi to business as usual. So parang kaya sila humihingi ng tulong sa AFP, siguro para, syempre eto katulad ng mga nangyaring ganito, yung issue na ganito na pagdala kay PRRD is hindi tama, na syempre baka humingi ng tulong, di ba? Kahit pa paano may maitulong, kaso sa panahon ngayon, parang sinabi nga ni BP Sara, siya lang ang gumagalaw eh, parang mahirap. Di ba? Mahirap eh. Ngayon si Cheese, siguro, eto, di ba, alam naman natin kung bakit siya naging Senate President, di ba? Kumbaga, hindi naman parang masasabi natin na pag-asa siyang mag-transparent. Minsan may pumapalo-palong transparency sa kanya pero nababawi din agad. Ganun. Kaya, kumbaga syempre, siguro nahihirapan din si Cheese sa katayuan niyang ganyan. Diba? May naman talaga kasi Cheese eh. No? Hindi ka rin maintindihan. Sala sa init, sala sa lamig. Doon tayong dating Pangulo na binigay at pinakulong sa isang walang jurisdiction sa atin. Kasi yung salita mo parang bakit nyo ba idinadama yung AFP? Alam nyo, wala nang kakampi yung mga Duterte. Bakit AFP? Sasagutin kita. Ang AFP, ang pangunahing tungkulin ng AFP, tagapagtanggol ng ating teritoryo, tagapagtanggol ng ating soberenya, tagapagtanggol ng mamamayang Pilipino laban sa dayuhan. Tama, may sinumpaan silang ganon. Di ba lalong-lalo na ang dayuhan ay walang karapatan na sakupin tayo. Dahil hindi tayo nasa ilalim ng mga dayuhan. Tinanggal na nga tayo sa ganon eh. So, yun ang tungkulin talaga nila. Di ba? Kaso nga lang sinasabi ko, parang sa panahon ngayon is napaka-imposible pa. No, parang napaka-imposibleng mangyari. Kahit na siyempre umaasa tayo na sana may tumulong sa kanila. Pero siyempre, kahit sabihin natin na tawag ng katungkulan, 'di ba? Meron ka pa rin susundin. 'Di ba? Ang mahirap niyan yung sinusunod mo ayaw, kahit kayo gusto nyo, wala tayong magagawa, no?
tinanggol ng konstitusyon. No? Konstitusyon. Hindi po yung sinasabi niya chain of command daw ang AFP. Correct. Sumusunod sa chain of command ang mga sundalo. Pero extraordinary to eh. Ang ginawa natin, no? Ang ginawa ng pamahalaan natin, yung nasa top of chain of command natin, ipinakulong yung isang citizen ng Pilipino at pinadala doon sa isang international entity na walang jurisdiction laban sa atin. Yun lang. Wala pa pong nangyayaring ganyan. Na pinahuli mo yung sarili mo, pinahuli mo yung sarili mong mamamayan para dalhin doon. Huwag mong palabasin, Chis Escudero, na ito ay business as usual. No? Bakit hindi mo pinupuna yung paghuli, ang pinangangatwiranan niya, nag-assist daw yung AFP. Dahil law enforcement. Law enforcement nino. Kung yan po, law enforcement dito lang po sa Pilipinas, sinabi po ng korte natin, sino nag-utos? Sinong korte? Senate President ka. Sino yung nag-utos sa ating law enforcement agency? May nakalagay ba sa konstitusyon natin na ang pagpapatupad ng warrant of arrest ay magmumula sa mga international body na hindi natin kinikilala? Kasi dapat kung mayroong mga warrant of arrest na yan, dito manggagaling sa atin yan eh. Pinagtatanggol mo, eto kasi ang sitwasyon eh, di ba? Pulis natin, pinagbibintangan po, pinagtatanggol mo yung pulis natin na lawful yung order. Sino ba nag-order sa kanila na lawful? Yung bang order sa kanila ay naaayon sa konstitusyon? Ni wala ngang order yung kahit yung ICC, no? Ipapaunawa ko sa iyo, Chis Escudero, kahit yung ICC sa rules nila, kinakailangan dumaan sa local court. Humihingi ba ng tulong yung mga Duterte sa AFP? Sa paningin mo? Yun yung nangyari talaga, no? Hindi talaga dinaan sa local court. Meron palang yung ICC na ganun. Kaya nga 'di ba, may mga lumabas na chismis-chismis sa kanto. Kasi hindi naman mga ICC ang talagang nagpapaano kay PRRD, parang ganun. Parang may tumawag sa akin, parang ganun. Mga lumalabas na balita. 'Di ba? Sana kino-correct na lang dito sa atin 'yon, no? Parang itama nila kung ano man yung pagkakamaling ginawa nila kay PRRD. Kaya sinabi ko nga kung may pagkakamali, palayain nyo na, tumulong na lang kayo sa pagpapalaya. Tapos kung gusto nyo talagang panagutin si PRRD, hindi dito sa Pilipinas. Di ba? Dito muna sa local court sa atin. Di ba? Huwag kayo matatakot. Ba't kayo matatakot kung nandito si PRRD o dito siya lilitisin sa Pilipinas? Di ba? Hindi dapat kayo matakot. Kasi iba kasi natatakot na, baka dito sa Pilipinas, mapawalang sala lang yan. 'Di ba? Parang hindi katulad sa ICC, pwede na yan. Kasi parang lumalabas kasi kay PRRD, para siyang pinatapon lang eh. 'Di ba? Gaya ng mga bayani natin, kung hindi sila hatulan ng bita, parang ganoon, 'di ba? Yung mga bayani natin, kapag nahuhuli sila, pinapatapon sila sa ibang bansa. Ganun yung nangyari kay PRRD. Para siyang yung katulad ng ibang bayani natin. Pinatapon sa ibang bansa. Parang kahit na sabihin natin meron tayong korte dito, wala, hindi pwede dito. Baka mamaya maano ka pa rito, kumbaga parang manalo ka pa rito, lalo pa magkahetot-hetot. So diyan ka na lang sa ibang bansa, parang gano'n. Di ba? Sa paningin mo, bawal hinga ng tulong? Hindi naman siguro. Kasi, di ba nga, AFP, syempre, protect. Di ba? Protect the people. Protect your territory. Diba? Ganun yan eh. Kaya nga pinaglalaban yung West Philippine Sea. Diba? Protect your own territory. Diba? Wala silang karapatan. Ang mga bansang ang mga dayuhan, walang karapatan sa atin. So yung ginawa kay PRRD, parang sa West Philippine Sea yan. Wala din silang karapatan na kunin si PRRD dahil dayuhan sila at wala tayo sa jurisdiction nila. Kung gaano yung ginagawang pakikipaglaban sa China, sa West Philippine Sea, no? Na talagang tayo, pinaninindigan natin na ang West Philippine Sea ay sa atin. Ako naniniwala ako na ang West Philippine Sea ay sa atin. Hindi porket nagbablog ako sa mga Duterte,
sasabihin ko, ang West Philippine Sea, hindi ganun. Ang teritoryo natin ay teritoryo natin. No, naiinis din ako sa China sa ginagawa nilang ganun. No, pero meron akong gamit na made in China. 'Di ba? Kumbaga, parang kay PRRD ganun din. 'Di ba? Walang karapatan ng China sa West Philippine Sea dahil sa mga Pilipino 'yon. Wala ring karapatan ng ICC na kunin si PRRD dahil Pilipino si PRRD at hindi siya taga ibang bansa. Walang karapatan ng ICC dahil wala silang jurisdiction dito. 'Di ba? Parang ganun 'yon. Kaya dapat kung gaano mo pinoprotektahan ng West Philippine Sea, dapat ganun mo rin protektahan ng mga mamamayan natin Pilipino na hindi pa pwedeng kunin ng taga-ibang bansa at sakupin. Kasi parang pinapakita natin, madali lang kunin yung mga Pilipino sa atin ng taga-ibang bansa. Ganun ba yun? Kung sa bagay, mas masarap makulong sa ibang bansa. 'Di ba? Pero, mali yung ganun. Pinapatunayan natin sa ibang bansa, sa iba't ibang bansa na mahina tayo. Na wala tayong nagagawa sa mga ganitong klaseng sitwasyon. 'Di ba? Para saan pa may EEP tayo kung hindi natin kayang ipagtanggol yung ating soberenya? No. Natiyak mo na tama? Na tama yung paghuli kay Pangulong Duterte? Korte ka ba? Judge ka ba? Yan yung problema eh. Hindi pa nagsisimula yung hearing. Hindi pa nagsisimula yung hearing sa impeachment, pinapakita mo kagad na ikaw ay anti-Duterte. Anong katarungan kaya? Kaya baka mamaya magising tayo isang araw eh. I-roll yun na yung impeachment kay BP Sara eh. Baka hindi na July yan, ha? Mamaya magulo tayo, sa April na yan. Tumahitan namin sa hearing nyo sa Senado kung ikaw na anti-Duterte ang namumuno sa hearing. Wala pa pong nangyayari. Mas maganda, no? Hindi anti-Duterte ang namumuno sa hearing, no? Para talagang mas balanse talaga, mas patas. Kaso siya ang Senate President, eh. Diba? Sa ibang bansa siguro, hindi po mangyayari na ibibigay nila sa hindi nila kinikilala. Oo. Walang jurisdiction yung kanilang mamamayan. Sa atin po, hindi lang simpleng mamamayan. Oo, dating presidente pa yan. Dating presidente. Yes. At anak. At siya ay ama ng kasalukuyang vice president. Oo, hindi basta-basta kung kaya pong gawin yan sa dating presidente at sa tatay ng vice president ngayon, pwede na pong gawin sa lahat yan. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yan na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba, kundi si Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo kay Cheese? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.